Ferdinand Marcos Jr. President. Sige, gamitin nyo na lahat ng forces nyo dito. And 72 hours na to. Gawin mo. Ako na nag-utos. Gawin nyo in 72 hours na hindi nila palalabasin yung taong yon. I-present nyo lang ang diplomatic immunity si Dylan, kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Tris Manobag. Tatay si Dylan daw sa Inedine. Yan, anuhin mo ngayon si Dylan dito, ang barangay. Opo. Bukas ng umaga, lulusubin natin ang barangay dito. Nako, Dahil bakit? nasa jurisdiction ni Dylan, bahay ni Dylan, puntahan natin yung bukas. Wala na akong kikilusin pa ng documents to inform. Ito na po live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nilang aking technical. Mga tao dito, wala nang magtatrabaho ng documents ko. Bukas, birthday ni Dato Adlaw. Magbaha ng dugo, Dato. Dito. Nako, Dahil bakit? nasa jurisdiction ni Dylan, bahay ni Dylan, puntahan natin yung bukas. Wala na akong kikilusin pa ng documents to inform. Ito na po live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nilang aking technical. Mga tao dito, wala nang magtatrabaho ng documents ko. Bukas, birthday ni Dato Adlaw. Magbaha ng dugo, Dato. Pag hindi nila ipalabasin yan ngayon din, iuwi nila dito. Sa federal, magsara na kayo. Dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itak, barel. Hindi matalaban po. Tandaan nyo to. Walang maniniwala. Walang maniniwala. Kaya tingnan ng polis, tumakbo. Nagdampot lang ng isa. Nandoon na lahat ng 72 spiritual, tumakbo. Bakit hindi nyo dinampot? Dahil alam po na mga polis na hindi puputok ang armas nila sa mga 72 spiritual po. Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Ito ang gusto niya. Ferdinand Marcos Jr. President. Ayusin mo to. Ayusin mo to. Nakakahiya kayo. Hindi nyo na nag-govern ang sarili nyo sa injustices. Takot kayo magutom. Hindi nga kami takot dito magutom. Oh, narinig nyo mga kasama ha. Galit na galit si ate. Taga Surigao pala siya. Kaya sabi ko sa iyo, lagi kayong kantabay sa ating mga daily vlog ha. Oh, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye! Expect Joel Gonzalez, mga retired military to be physically present? I think there will be some group na pupunta because yung especially mga retired, they are talagang against yung corruption. Dito mga kasama, dito sa pahayag ni General Gonzales, talagang nakita nila nakita niya na at ng mga kasama niya na lantaran ang pagnanakaw. Sinabi niya rito na yung mga active tahimik lang kasi siyempre kawawa sila pag napag-initan ng mga nakaupo Pero may mga pag-uusap na. Sa pahayag nito maiintindihan mo Nakita natin itong isang babae, Yan na. sinasabi niya na the BICAM daw and the General Appropriations Act is the most corrupt law. Itong pangalan itong nagbibida-bida parate, itong Cielo Magno, Nako, yan na. ay kasali daw dito. Kasali daw dito sa indignation rally. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Anong meron ngayon? Mukhang nilangaw Mukhang nilangaw ang kanilang rally. Ilang piraso lang ang nakikita natin Tapos kaninang umaga, inulan pa ang mga umatin. Na bad trip nga yung isang kababayan natin, bakit daw inulan? Hindi man lang daw nakisama. Paano makikisama? Sabi nung kababayan natin na si Milagros, hindi po papanig sa kasamaan. Ha? Kaya umulan. Sabi ni Milagros Eto, galit na ho ang mga retired general.
At yung ibang grupo sa Mindanao ay nagbabala na ho. Nagbibigay ho sila ng 72 hours. Dito kanino? Kung sila nakaupo ngayon, naku po, bakit ganun? Ano ba talaga ang gusto ng mga kababayan natin? Ano ba talaga ang desisyon? Naku, naghihintay na lang daw sila eh. Eto umpisahan natin dito sa mga retired generals, PM Mayor, nagbanta kanino? Kay Bonget. Kinundi na ang korupsyon. Yan ang sinasabi natin eh. Pero kung walang korupsyon, ibig sabihin, maganda ang pamamalakad. Bakit ba nagagalit itong mga general na ito? At yung iba-ibang grupo, bakit nagagalit? May nakikita silang mali. Yan po ang ating bibigang reaction. Abangan nyo sa dulo ng ating video ha. Oo, yung isang grupo, malaking grupo ito sa Mindanao. Nagsalita na ho sila, magbibigay sila ng 72 hours. Para kanino? Para dito kaya alam nyo na kung sino nakaupo ngayon Pero bago natin simulan natin talakayan, reaksyon, sang like, sang share, sang subscribe, all gusto po tayo dyan, kaya like nyo yung video at i-share. Simulan na natin dito, ipasok mo, Chinadora! Galit na ang ating mga retired generals. Naku po, yari na. Kinundi na ng PMA Alumni Associations Incorporated ang talamak na korupsyon ngayon sa pamahalaan. Mahigit sa 11,000 ang miyembro ngayon ng PMA-AI, kapwa retired at active servicemen. Si Retired General Raul Gonzales ng Nako. PMA Makabayan Class 75 na siyang chairman din ng PMA-AI ang naglabas ng pahayag. Ang mga alumni ng PMA nanawagan laban sa lantarang korupsyon sa pamahalaan. Sa Naku, ito isang na. pagpupulong ng The Agenda News Forum, mariing ipinahayag ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated or PMA-AI ang kanilang pagtutol sa lumalalang issue ng korupsyon sa bansa. Ayon kay Retired General Raul Gonzales ng PMA Makabayan Class 75, na siya ring chairman ng PMA-AI, matagal nang nananahimik ang mga retiradong opisyal. Ngunit hindi na raw nila kayang ipikit ang mga mata sa mga nagaganap na katiwalian. Yan. Kaya ni Retired General Gonzales, bulgar na ngayon at talagang open ang pangungurakot ng mga taga-gobyerno. Totoo naman. Dagdag pa niya, it's time for us. Hala, We hala, have to hala, go against ito na. corruption. Nahaharap ang administrasyon ni Marcos Jr. at ang House Speaker Martin Romualdez Yan! sa mga kontrobersiya at aligasyon ukol sa korupsyon. Matatandaan nitong November 2024, nagbitiw ng maaanghang na salita si Vice President Sara laban kina Marcos at Liza, pati na rin kay Romualdez, na tinawag niyang mga sinugaling at magnanakaw. Kamakailan, lumitaw ang isang kontrobersiya hinggil sa pagkakaroon ng mga blank o walang laman na bahagi sa Bicameral Conference Committee Report para sa 2025 National Budget. Na ayon kay Representative Isidro Ungab, dating chairman ng House Appropriations Committee, may mga alokasyon sa budget, partikular sa Department of Agriculture Yan. and Programmed Appropriations, na walang nakasaad na halaga na umaabot sa bilyong-bilyong piso. Kinumpirma rin ng ilang mambabatas tulad ni Senator Amy Marcos, Senator Bato de la Rosa, na may mga blankong item nga sa BICAM report na kinumpirma rin naman ni Representative Stella Kimbo. Mariing itinanggi naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga aligasyon. Sinasabing walang blankong bahagi sa 2025 GAA na nagdulot ng kalituhan sa publiko sapagkat ang kinukwestiyon ay ang blankong bahagi ay nasa BICAM report. Narito at panoorin natin na ang full video. Yan. Naka lang bago na natin panoorin ito, bibigyan ko lang kayo ng isang, di ba, nagpahayag din itong nakaupo, parang nananakot na isa-shutdown. Ang alin? Siguro, napag-isip-isip niya, talagang sukol na sila. Wala na silang pwedeng gawin, kundi gano'n na lang. Takutin na lang, magbigay ng salaysay na gano'n. Aba, hindi ho pwede.
Paano ito nagsasalita ng mga PMA Class 75? Kaya nyo ba ito? Sabi ni Aling Marie, kaya nyo ba sila? At yung mga taga Mindanao na nagsasalita at may boses na, kaya nyo ba sila? Ayan ang katanungan ni Aling Marie. Ewan ko lang sa inyo kung ano yung mga kasagutan nyo dyan. At ito, simulan natin panoorin kung ano yung mga mensahe rito. Saan kinundi na ni retired General Raul Gonzales ang lantarang korupsyon ngayon sa Marcos administration. Narito ang full video, panoorin natin. For the longest time, PMAAA has been generally quiet when it comes to all of these rallies or even political statements or stands. Bakit nila yata, sir, the fact that you are here representing the organization, mukhang iba na yata yung direksyon ng PMAAA, sir? That's right. Kasi in our board, when we discuss about this issue, we take into consideration yung status ng active. Because the Philippine Military Association covers the active and retired. So, Sige ko lang, sir. Ilan yung current membership of the PMAAA? about 11,000. 11,000 of active and retired. Okay. Yes, sir. So, kasi yung active, they are covered with regulations. So, if we insist, kami ng mga retired, kawawa yung mga... So, we, as a board, we voted to remain silent on this issue. However, nung General Assembly namin, nung January 25, the General Assembly voted that the PMAAA will go against corruption. The reason is it destroys the moral fiber of the community. The economic development of the country is hampered because of the yung fund natin is hindi pumupunta sa tunay na project. Tama. As explained by Mayor Magano, it is parang napakasakit na sila nagkukontrol ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang subcontractor, and sila pa rin ang supplier. Pero, General Gonzales, sir, nung kabataan natin, nung teniente kabataan colonel, di ba walang galing ganyan? Siguro meron, but not that vulgar. Vulgar na ngayon talaga open. Yun, like for example, how come a family enters the yung political arena, if yung career na yan is not profitable. So, ibig sabihin yan, kung sa lahat ng pamilya, kasama sa political and then sila lahat kasama, ibig sabihin, profitable yung career na yan. Parang lumalabas nga, sir, kung politics is the most profitable business in the Philippines. Nangyayari yan. And nangyayari na lumalabas tuloy na yung gap between yung mayaman at saka yung mahirap. Lalong lumalayo. Tignan nyo rito mga kasama. Dito sa pahayag ni General Gonzales, talagang nakita nila nakita niya na at ng mga kasama niya na lantaran ang pagnanakaw. Sinabi niya rito na yung mga active, tahimik lang. Kasi siyempre kawawa sila pag napag-initan ng mga nakaupo Pero may mga pag-uusap na. Sa pahayag nito maiintindihan mo Meron kang makukuhang mensahe kung iintindihin nyo lang. Siyempre isang organization, both retired and active na mayor. So, makikita mo yung boses niya na meron siyang diniin na yung organization nila ayaw sa corrupt. Kita nyo na. Ito na ang sinyales. Kaya pala malungkot si Bonget. Kaya pala meron siyang mensaheng, I shut down. Ang alin? Tuloy. I think it's time that for us,
even siguro yung mga masses na, you have to go against corruption. Sa tingin niyo, Sir Gerald Gonzales, in terms of membership, ito ba, sir, yung lumalabas na unanimous among all PNA graduates, we are all against government engaged in corruption? Yeah. O meron na rin iba na naging corrupt pa rin, sir? Unfortunately, there were cases filed against somebody. So, we accept that. Kaya lang, yung kasing active members, talagang they're silent. But when we have our general membership meeting in January 25, it was unanimous. Wala nag-oppose that we have to go against corruption. Nabanggit nyo kanina, Gerald Gonzales, si Mayor Benji Magalang, no? Yeah. Hindi mo ba kayo, sa tansya po ninyo, sa ating mga lingkod bayan in our current government, executive, judiciary, legislative, ilan sila yung mga tipong General Magalang na medyo matino, matapang, at dapat talaga sa corruption? According to the organization, I think they have a group na yung mayors against corruption, yung good government movement. So I think there are still politicians naman na okay. But I think Mga 5%, sir? majority, 10%? baka wala pa. So, talking about our indignation rally, Yeah. yung sabi nga ni Valen mamaya, yung clergy for good governance, will be holding the indignation rally at the shrine from 2 o'clock to 8 p.m. Yeah. Are we going to expect General Gonzales, mga retired military to be physically present? I think there will be some group na pupunta because yung especially mga retired, they are talagang against yung corruption. Although our guidance is we should remain apolitical. Pero do you think, General Gonzales, that yung presence of the retired military uniformed personnel in any rally, not only in this indignation rally today, effective po ba yun? Effective pag ma-identify sila na this is a group. Kasi we don't only join these rallies, we also issue manifesto. Siguro last year, we have issued several manifestos and yung politicians, they will take note of our position. Kaya, if ever yung military as a strong force to siguro against these activities. Thank you, sir. Oh, narinig nyo? Parang sinabi niya, itong strong force ng military against dito sa ginagawang rally. Ha? Nung nasa EDSA Shrine. Eh, maliwanag sa maliwanag. Eh, tignan muna natin kung ano nangyari sa rally. Baka mamaya, ilang piraso lang ba itong mga ito? Kumpara doon sa peaceful rally na naganap noong nakaraang January 13. Silipin lang natin, bigyan lang natin ng isang magandang Ilan lang sila pero nandito sa gitna ng kalsada sila nagkuhan guys. Pinabayaan lang naman ng mga pulis. Mali yun Pinabayaan lang ng mga pulis. Oh. Ilan lang naman sila. Oh. Pero nga, no? nasa gitna sila ng kalsada. Ito ay nagaganap ngayon, ha? Kung kayo ay nanonood ng... Pag iba mag-rally, kahit doon lang sa dulo, ayaw nila, di ba? yan. Nagka-traffic na, Tapos yung mga Padre Damaso nagsasalita. Against, Gusto lang ipa-impeach si BP Sara. Bang klase mga Damaso to. So, kita nyo naman, Ano ba yung makikita nyo dyan? Nasa gitna ng kalsada, Ayan, ilang piraso lang. Mas marami pa nga ang pulis, Mas marami pa nga ang pulis, guys, kaysa kanila. Ito, pinagtawanan na yung rally nila.
Nag-cause lang sila ng traffic, wala namang katao-tao. Di ba, mga kasama, isipin niyo yan, no? Wala namang katao-tao. Di ba? Traffic na Ayun, yun, pati motor na kung traffic. makita nyo, ilang piraso lang sila. Mas marami pa nga yung pulis, oh. Ayun, oh. Ito pala yung rally na sinasabi nila. Akala naman natin, masasarado buong EDSA. Eh, gasino lang pala to. Wala pa ata itong mga 3,000. Ito pala yung mga pinagsasabi nila na, oo, tatapatan. Ang alin? Eh, tatapatan pala yung kalsada para mag-traffic. Anak, Diyos me yung marimar, oh. Tuloy pa ba natin to? O, bigyan na natin dito sa, yung mga company nila, nagreklamo na rin. Naku, yari ka, bongit. Pati mga kasamahan mo, nirereklamo ka. Ewan ko kung totoo to, ha? O drama lang ito, ha? Eh, sila ho ay magsasalita dito labang kay Bongit. Ito na, oh. Tayo bilang consistent sa pag-scrutinize ng national budget, kahit sino pa po ang presidente, kahit sino pa ang mga matataas na nakaupo sa pwesto, tayo po basta may nakita tayo na kaduda-duda sa national budget ay nararapat lamang na questionin yan. In fact, So, kaya yan? hindi lang technical matter kasi yung mga blank doon sa bicameral conference committee report. Kasi ano ba ang papel ng mga blanko na yon? Nakita natin eventually after mapunan yung mga blank ay tatas budget sa Department of Agriculture tsaka sa National Irrigation Administration ang naging epekto noon. At alam natin na yung mga katas budget sa serbisyo para sa mamamayan, sino ba nagbenepisyo doon sa mga naging realignment? Ang mga nadagdagan ay yung mga kagaya ng kadudadudang ahensya like DPWH. So, hindi tamang sisihin yung mga technical staff kasi technical staff ba yung magbebenepisyo doon sa mga ganitong realignments? Hindi naman. Ang may papel doon sa paglalagay talaga ng exact allocations doon sa mga iba't ibang programa ay ang mga mambabatas. Kaya hindi tamang sisihin yung mga technical staff. Meron pa rin talagang valid na concern yung mga kababayan doon sa mga blanco sa BICAM report. Eh bakit nagsisigaw kayo? Si BP may kasalanan. Si BP ang pinag-resign nyo. Eh namumblema kayo doon sa mga anomalya sa BICAM. Dapat sigaw nyo kung sino yung gumawa ng anomalya sa BICAM. Yun ang pag-resign nyo. Bakit si BP pinag-resign nyo? Meron pa kayong parali-rally. Naghakot pa kayo di umano. Diba? Ano ngayon sa inyo? Sana naman ayusin nyo yung rally nyo. Huwag si BP Sarang ipatalsikin nyo. Patalsikin nyo kung sino yung sino ba yung nakikita nyo tumarantado dyan sa BICAM report na yan. Sipin nyo nga mabuti. Diba? Kung kayo ay totoo sa ginagawa nyo, ito hindi ho sa pamumuna, sabi ni Aling Ledesma. Hindi ito sa pamumuna. Nakikita namin meron kayong against sa gobyerno pero hindi kayo kumikilos. Ang kilos nyo ay laban kay BP Sara. Doon kayo nakatutok. Kita nyo? Ang galing si Aling Ledesma eh. Nadadali niya eh. Kayo, ano yung explanation nyo dyan? O sige, kayo, mag-rally kayo, tumbukin nyo kung sino yung nagpirmahan sa BICAM. Halatado na yun. Budget yun. Ayun ang isang matinding pagnanakaw. Dumano ha. Isang malaking pandurobo yun. Sipin nyo, bilyon-bilyon yung nagkaroon ng linaw sa GAA. Pirmado. Samantalang sa BICAM, wala. Blanco. Ayan, sino patatalsikin nyo? Bibi pa rin? Aba, hindi naman makatotohanan yan. Ito, nagalit na nga si Iparas. Nagalit siya eh. Bakit? Tignan natin. Dahil sabi dito, Cielo Magno gustong patalisin si BP Sara sa kasalanan ni Marcos. Totoo nga naman. Bakit si BP Sara ang gusto mong patalsikin? Ang tinutumbok nyo yung budget at BICAM. Manggagamit ka din daw, sabi ni Aling Marie dito eh. Ginagamit mo lang, sumasabay kayo sa Agos. Ayan, nabuko tuloy kayo. Eto, tuloy natin to. Mga kawansa, kayo ay nasa Iparas kay Iparas. At ito yung lingkod na paglinawan na nagbubungad ng pagbati sa ating sekretary. Magandang hapon po, mga kaibigan, mga kababayan, mga kamag-anak, at of course, ang aking Paring Ado. Magandang hapon po, Paring Ado. Mga kamag-anak at di kamag-anak.
at di ka mag-anak. At tulad ng sinasabi natin parate, lalong palubog ng palubog ang taong bayan Yan. sa kahirapan dahil sa kabulastugan nitong namumuno sa ating bansa na walang alam, sinungaling, puro lang pakyut at nauutal pa sa mga sinasabi. Yan. Tulad nitong mga issues ngayon na lumalabas na, nung unang araw pa lang na sinabi ni President Duterte at magkatabi sila ni Ungab na there's something wrong with the BICAM report, doon pa lamang nakita na natin yung napaka incompetent nitong Marcos Jr. He was referring to the General Appropriations Act which he signed. But Duterte was talking about the bicameral conference committee report, which was really now the object of many people's ire. Because ang sinasabi po natin, paring Ado, kung hindi nga tapos, may mga blanco, di ba tayo nagtanong, sino nag-fill out ng blanco? There can only be two. It's either the staff after the fact, meaning to say na na-ratify na ang conference committee report, pero blanco ang ibang pages. So, ibig sabihin, after the ratification, mayroong May mga amendments pa. mayroong amendments, and anyone other than members of Congress has no authority to fill in the blank. So it can either be that the enrolled bill was filled up by staff of the BICAM who are not authorized, because they are only authorized to correct clerical errors or omitted clerical items. But when it comes to substantial figures, And we're talking about billions here. Yan. billions, Totoo yan. they are not authorized. So if they were the ones, that's invalid and irregular. Tama. And mas lalo pa kung hindi sila ang nag-fill out, yung DBM ang nag-fill out, mas lalo pang napaka-irregular yan. And our point there is, maski kompleto yung General Appropriations Bill that was signed by Marcos to become an act, the Budget Act, that is still invalid. Why? Because the procedural flaws counts in the arrival of a valid law. So ito po, and nakita natin itong isang babae, Yan na. sinasabi niya na the BICAM daw and the General Appropriations Act is the most corrupt law. Itong pangalan itong nagbibida-bida parate, itong Cielo Magno, Nako, yan na. ay kasali daw dito. Kasali daw dito sa indignation rally na gagawin bukas. Ngayon nga yun. January 31. Pakinggan natin itong nagbibida-bida na Cielo Magno. Yan. In the past, naniniwala tayo sa kanya, sa mga sinasabi niya. Pero
hanggang ano lang pala, pare, pasad lang pala ito. Mm, Ito tama. pala ay Pasakali. pasakali lang pala niya. Tinira niya si Vic Rodriguez, tinira niya yung budget. Pero at the end of the day, siya rin pala ay isang instrumento o behikulo ng mga kaliwa. Ito, pakinggan natin yung interview nitong Magno na ito. Meron pong event sa Friday, Enero 31 at ito po ay sa EDSA Shrine. Can you just confirm this event? At ito ho ba ay anong event at kasali po ba ang inyo pong grupo dito? Ano pong grupo ito, ma'am? Yes po. So sa January 31 po, 2 to 8 p.m., nag-organisa po tayo ng isang indignation rally. Isa po itong concert rally dahil pagod na po ang taong bayan sa mga usapin ng korupsyon. At kailangan po nating pag-igtingin yung mga karapatan natin bilang taxpayers para mag-demand ng accountability sa ating mga politiko. In-enumerate po natin yung mga panawagan. Kasama po dito yung pag-demand ng pag-file ng kaso sa Supreme Court dito sa General Appropriations Act na dapat ay inuuna ang interes ng taong bayan. Nagdedemand din tayo na i-abolish ang confidential fund. Nagdedemand tayo na i-disclose yung lahat ng recipient ng mga ayuda para magkaroon tayo ng people's audit. But at the same time, dinidemand din po natin kasi ang pakiramdam ko, specifically ako halimbawa po itong kongreso natin nakuha na yung pork barrel nila, lahat ng mga proyektong in-insert nila sa budget. Inaliw-aliw ang taong bayan dito sa mga Quadcom hearings at saka mga public accountability hearings pero walang ginagawang pagkilos, no? So dinidemand din po natin ang kongreso natin at si President Marcos na i-exercise ang kanilang constitutional mandate para gawin ang impeachment ni VP Sara at i-file na yung mga kaso na nababatay sa lahat ng mga ebidensya na inilatag nila. Peki ka pala eh. Akala namin maasahan ka pero peki ka. Busit ka, sabi ni Aling Jessica. Dito sa House of Representatives. Kaya ang panawagan po natin dyan, panagutin ang lahat ng mga corrupt. Tingnan mo ito. Wag na natin siya intindihin, basta alam natin na ang tunay niyang pagkatao. Noong una, kala natin na kakampi, yung pala, kalaban din pala. Tignan natin yung pag-uusap dito sa taga Mindanao. Galit na ho sila eh. Inyo, dahil ako ang nagpirma po para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours. Magpadlak na kayo! Magpadlak na kayo! Dinampot nyo ang aking member opisyal! Gusto nyo magbaha ng dugo! Tandaan nyo to! Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours! Magsara na kayo sa ginawa nyo! In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Magbaha ng dugo sa Surigao in 72 hours! Kung gusto nyo ng kapayapaan, bumaba ka dito, Ferdinand Marcos Jr. President. Sige, gamitin nyo na lahat ng forces nyo dito. In 72 hours na to, gawin mo. Ako na nag-utos. Gawin nyo in 72 hours na hindi nila palalabasin yung taong yon. I-present nyo lang ang diplomatic immunity si Dylan, kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Tris Manobag. Tatay si Dylan, dyan sa Inedine. Yan, anuhin mo ngayon, si Dylan dito, ang barangay. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Dahil nasa jurisdiction ni Dylan, bahay ni Dylan, puntahan natin yung bukas. Wala na akong kikilusin pa ng documents to inform. Ito na po live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nilang aking technical. Mga tao dito, wala nang magtatrabaho ng documents ko. Bukas, birthday ni Dato Adlaw. Magbaha ng dugo, Dato. Pag hindi nila ipalabasin yan ngayon din, iuwi nila dito. Sa federal, magsara na kayo. Dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itak, barel. Hindi matalaban po. Tandaan nyo to. Walang maniniwala. Walang maniniwala. Kaya tingnan ng polis, tumakbo. Nagdampot lang ng isa. Nandoon na lahat ng 72 spiritual, tumakbo. Bakit hindi nyo dinampot? Dahil alam po na mga polis na hindi puputok ang armas nila sa mga 72 spiritual po. Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Ito ang gusto niya. Ferdinand Marcos Jr. President. Ayusin mo to. Ayusin mo to.
Nakakahiya kayo. Hindi nyo na nag-govern ang sarili nyo sa injustices. Takot kayo magutom? Hindi nga kami takot dito magutom. Oh, narinig nyo mga kasama ha. Galit na galit si ate. Taga Surigao pala siya. Kaya sabi ko sa iyo, lagi kayong kantabay sa ating mga daily vlog ha. Oh, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye!